Nagkakatipon-tipon tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga ginigili kong kapatid, sumapit na tayo sa huli at ikasyam at huling umaga ng ating paghahanda. Pasalamatan natin ng Panginoon sa pagkakataong ibinigay niya sa atin upang marating natin ang araw na ito. At nagpapasalamat tayo sa regalo ng tagapagligtas na isusugo niya sa atin. Upang tayo ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan at ihingi natin ito ng kapatawaran sa Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa mga taong
Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat. Sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito. Kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ang bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglaya ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, aking Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayanan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong ipinangakong iniwan.
Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Magsitayo ang lahat. Ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Natakot
ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat na nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Taas ang kamay na nakakumpleto ng 9 na madaling araw. Taas ang kamay. Oh, dami nyo ha. Palakpakan natin ang mga nakakumplete. At sa mga hindi nakakumpleto, well, better luck next time. Pero mga minamahal kong kapatid, paalala lang ha, lalo na doon sa mga nakakumpleto. Hindi lamang po simbang gabi ang dapat nating simbahan. Dapat po linggo-linggo tayo ay pumupunta ng simbahan upang dumalo sa misa at magpasalamat sa mga biyayang ating tinatanggap. Hindi lamang Disyembre ang pagsisimba kasi may mga Katoliko lumilitaw lang pag December simbang gabi o kaya ay Holy Week, lalo na ng linggo ng Palaspas. Hindi po. Ang ating pagiging Katoliko dapat 24/7. Amen? Mukhang tulog pa. Amen? Yan. Mga ginigili kong kapatid, lalo na sa mga nakakumpleto ng 9 na madaling araw, narinig ninyo ang mga iba't ibang kwento ng kaugnay ng pagdiriwang ng Pasko. Narinig ninyo ang kwento ni Maria at ni Jose. Narinig ninyo ang kwento ng mga magulang ni Juan Bautista, si Elizabeth at Zacarias. Narinig ninyo ang kwento tungkol kay Samson at ang kanyang mga magulang. Ang dami nating narinig na mga kwento na hindi naman bago sa atin. Kaya sa umagang ito ay hayaan ninyong bigyan ko ng summary ang lahat ng ating mga kwentong napakinggan sa loob ng 9 na madaling araw. At batay ito o gagawin ko ito sa pamamagitan ng 3 keywords. Ang unang keyword ay pangarap. Pangarap. Sa mga nagdaang araw, narinig natin ang iba't ibang mga pangarap. Ang pangarap ni Maria, ang pangarap ni Jose, ang pangarap ni Elizabeth at Zacarias. Ang pangarap nila na magkaroon ng anak. Ang pangarap nila na bumuo ng pamilya. At ngayong umaga, narinig natin ang pangarap ni David sa unang pagbasa. Sabi niya, ang gara-gara ng bahay ko dito. Pero, ang kaban ng tipan sa isang tolda lamang nakalagay. Kaya ang pangarap niya ay magpatayo ng natatanging bahay, natatanging templo para sa kaban ng tipan. Yan ang kani-kanilang mga pangarap. Mga minamahal kong kapatid, importante sa isang tao ang mayroong pangarap. Anong pangarap niyo? Anong pangarap niyo sa buhay? Meron ba kayong pangarap sa buhay? Siguro ang iba dito, ang pangarap ay matapos ang thesis. Nako, si Father naman, bakasyon, Christmas break na pinaalala pa yung thesis ko na hindi ko matapos-tapos. No? Marahil ang iba sa inyo dito, ang pangarap ay magkaroon ng asawa. Sino dito ang nagdasal at nagsimba sa loob ng 9 na madaling araw para magkaroon ng boyfriend? Taas ang kamay. Nahihiya pa. No? Marahil ang iba sa inyo dito, ang pangarap ay magkaroon ng magandang trabaho, makapagpatayo ng magandang bahay,
makapag-abroad, hindi para magtrabaho, kundi para mamasyal. Simulan mo muna sa Japan, malapit-lapit, o Seoul, no? O kaya Thailand. Pagkatapos, umaasenso ka na, Europe, okay, Holy Land. Pero wag ngayon kasi may giyera. Importante sa isang tao ang mayroong pangarap sa buhay. Sapagkat ang taong walang pangarap ay parang dead wood, patay na kahoy na inaanod na lamang ng agos ng tubig saan man ito dalhin. Ang taong walang pangarap ay parang naglalakbay na hindi alam kung ano ang patutunguhan. Naglalakad pero hindi alam kung saan pupunta. So yun ang una, pangarap. Ang pangarap ng mga pangunahing tauhan sa kwento ng Pasko. Pero mga ginigiliw kong kapatid, batid naman natin na nangyayari at katulad ng nangyari sa kwento nila Maria at Jose, ang pangarap natin kung minsan iba sa pangarap ng Diyos. Si Maria, ang gusto niya magkaanak, bumuo ng pamilya. Si Jose, ang pangarap niya ay magkaroon ng sariling pamilya. Merong ibang ibinigay na pangarap ang Diyos. Ibinalita ng anghel na si Gabriel kay Maria na siya'y magiging ina ng kataas-taasang Diyos. Hindi ito bahagi ng kanyang pangarap. Naalaman ni Jose na si Maria na kanyang kasintahan ay naglilihi pero hindi galing sa kanya. Hindi ito bahagi ng kanyang pangarap. Ganon din naman siguro tayo. May mga pangarap tayo, pero may ibang pangarap ang Diyos para sa atin. Kaya ang pangalawang keyword, ang una ay pangarap, ang ikalawa ay pagsang-ayon. Pagsang-ayon. At yan ay pinakita sa atin ni Maria nung ibalita sa kanya ng anghel ang pangarap ng Diyos, ang plano ng Diyos sa bandang huli. Sinabi ng mahal na Birhen, narito ang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Katulad din ng narinig natin sa unang pagbasa, may pangarap si David, pero may pangarap ang Diyos. At ang sabi niya kay David, hindi ikaw ang magpapagawa ng tahanan ko. Ako ang magtatatag ng tahanan mo. The house of David, na sabi niya ay walang katapusan. Pagsang-ayon. Sapagkat hindi lahat ng ating gusto ay katulad ng pangarap ng Diyos. Siguro ang iba sa inyo, pangarap na mag-asawa, pero my God, 50 anyos ka na, wala ka pang boyfriend. Pero baka iba ang pangarap ng Diyos sa'yo. Baka pinili ng Diyos sa iyo na magpari ka o magmadri ka o baka inilaan ka ng Diyos para manatiling dalaga o binata. At uulitin ko walang nakakahiya sa pananatiling dalaga o binata. Hindi nakakahiyang manatiling single. Because yes, there are some who are called to be married, some are called to be priests or religious sisters, but some are called to be single blessed. Kaya, yung hindi pag-aasawa ay hindi sumpa. Ano ba? Hindi ka pa nag-aasawa? No?
Yan ang kumisa ng usapan sa family reunion. Pag nakikita-kita yung mga magpipinsan, pag nakikita-kita yung mga magkakamag-anak, o ano, kailan ka mag-aasawa? O bakit wala ka pang asawa? Bakit? Asawa lang ba ang pwedeng hantungan ng buhay? Kaya, kung hindi nangyayari, baka hindi ito ang plano ng Diyos para sa iyo. At dahil doon, dapat maging handa tayong sumang-ayon sa gusto ng Diyos. Pangarap, pagsang-ayon. At ang pangatlo, mula sa Ebanghelyong ating pinakinggan, papuri. Papuri. Sabi ni Zacarias, matapos na ipinanganak ang kanyang anak na si Juan, siya'y nagpahayag at umawit ng ganito, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Pagpupuri. Sa Salmo Responsorio, sinabi natin o inawit natin, pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Alam niyo sa Ingles, mas maganda. Forever I will sing the goodness of the Lord. Forever I will sing the goodness of the Lord. Kahit na hindi nangyayari ang gusto natin sa buhay, dapat maging handa tayong sabihin, praise the Lord. Alam nyo kasi, ang daling sabihin, wow, Lord, praise the Lord, praise the... Madaling sabihin yan kapag nakatanggap ka na ng 13th month, ubos na nga, Father, no? Nadagdagan ng sweldo mo, umasenso ka sa buhay, nakatapos ka ng pag-aaral, napagtapos mo ang mga anak mo sa pag-aaral, ang dali-daling sabihin na praise the Lord, purihin ang Panginoon kapag yung nangyayari sa buhay mo ay gusto mo rin. Ang daling magpasalamat. Malusog ka, hindi nagkakasakit ang mga mahal mo sa buhay, ligtas ka sa COVID-19. Ang ganda ng takbo ng buhay. Ang daling magpasalamat, ang daling magpuri. Pero mga minamahal kong kapatid, ito sasabihin ko sa inyo. Hindi lahat ng inyong hinihiling sa Diyos ibibigay. Sa mga nagdasal dito sa loob ng 9 na madaling araw at may kanya-kanyang intensyon, titiyakin ko sa inyo, uuwi kayong hindi nyo natanggap ang inyong panalangin. Ngayon, masasabi niyo pa rin ba sa Panginoon, praise the Lord? Ang hirap nun. Nagkasakit ka ng malubha, o kaya ang anak mo ang nagkasakit, binawian pa ng buhay, natanggal ka sa trabaho, nasunugan kayo, magpapasko pa naman, pinatay ang asawa mo, masasabi mo pa ba sa Diyos, praise the Lord? Purihin ang Panginoon? Pero mga ginigiliw ko kapatid, diyan natin mapapatunayan ng ating pananampalataya ay matibay kapag sa gitna ng mga trahedyang nangyayari sa buhay natin, ay nasasabi pa rin natin, purihin ang Diyos. May alam ako mga taong hindi na nagsisimba sapagkat ang katwiran nila, hindi naman ako mahal ng Diyos hindi naman dinidinig ng Diyos ang dasal ko. Ipinagdasal ko yung asawa kong gumaling namatay pa rin So ano pa ang saysay ng pagsisimba? Ano pa ang saysay ng pagdarasal?
it's doubly difficult to say praise the Lord when tragedy happens in our lives. But I tell you, my dear brothers and sisters, it is when those tragedies happen and we remain faithful to the Lord that we can show that our faith has taken roots. 2020, December, sa dati kong parokya sa Paco, unang araw ng simbang gabi, nagkaroon ng sunog, hindi sa loob ng parokya, kundi sa kabilang parokya. Pero yung ibang mga nasunugan ay sa Paco nagsisimba kasi mas charming daw yung pari sa Paco. Alam ko isa sa mga nagsisimba doon ay nasunugan. At ilang araw matapos yung sunog, lumapit siya sa akin. Inisip ko, hihingi ito ng tulong. At ready naman kaming tumulong. Pag kinukwento ko ito, naiyak ako no? Alam niya, sabi niya, Father, hindi po ako makapagbibigay ng 2 bag. Kasi sa Paco po, meron kaming pamaskong handog. Binubuo namin yung 1,000 pamaskong handog bags na may lamang iba't ibang grocery at bigay yun ng mga tao, ino-offer nila sa simbang gabi. Pero sabi niya, alam ko nasunugan to. No, sabi niya, Father, 1 bag lang ang maibibigay ko ha. Pasensya ka na. Kasi nadamay kami sa sunog Yung makapagbigay ka, kahit nasunugan ka, yung magawa mong magpuri sa Diyos, kahit na may hindi magandang nangyari sa iyo, yan ang tunay na pananampalataya. Hindi yung sa panahon na tayo ay masaya at pinagpapala, kundi sa panahon na tayo ay nakadapa, ngunit sinasabi pa rin natin, praise the Lord. Pangarap, pagsang-ayon, pagpupuri. Amen. Magsitayo ang lahat. Pinasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos, idulog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway matutong magpatawad sa isa't isa sa kabila ng ating nadaramang hinanakit at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway patuloy na magmahal kahit na tayo ay pinagtataksilan at binabaliwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway higit na gumawa ng kabutihan kahit na tayo ay inaalipusta at hindi inuunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manatiling magpakatotoo sa kabila ng mga pagkutya at di pagtanggap sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na ay makapasok nawa sa ipinangakong kahariang walang hanggan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling pangangailangan. Panginoong mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at matiyaga sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok. Naway huwag kaming mawalan ng pag-asa sa katuparan ng iyong pangako. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain si kapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapati nawa nito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag.
Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Taglay ang pagtitiwala, sama-sama tayong umawit sa Diyos sa panalangin ibinigay sa atin ni Jesus. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakaraming kasalanan.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ng walang kupas na bigay, ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Before the final blessing, I would like to thank you for coming over to the Manila Cathedral, especially those who are coming from different countries, at yung mga umuwi na mga balikbayan at nais na dito magpasko. Palakpakan po natin ang ating mga bisita. At nais ko rin pong pasalamatan natin ang mga nag-serve sa mga misang ito na nagdaang siyam na madaling araw. Alam niyo, mas puyat pa po sila kaysa sa akin. Ang ating mga altar servers, ang ating greeters and collectors, ang choir, ang ating mga commentators at lectors, ang mga personnel ng Manila Cathedral, ang namamahala ng ating mga kagamitan at ang sound system, si Arma, si Melbert, si Eden, ang ating mga security guards, no? At ang mga staff na hindi ninyo kita pero nagtatrabaho, naghahanda ng mga pagkain, ng mga nagsiserve. Ang ating mga kapulisan na nasa labas at sinisiguro na mapayapa ang ating kapaligiran. So sa lahat po, ang TV Maria pala, no, na gumigising din ng madaling araw, yung mga TV Maria staff na naririto at yung mga TV Maria staff na nasa studio at silang nag-live stream ng ating misa. At sa inyo din na mga sumubaybay sa atin sa loob ng siyam na araw o siyam na madaling araw, saan man kayo naroon, sa anumang bahagi ng mundo. Maging magandang umaga o magandang hapon o magandang gabi, salamat po sa inyong pagsubaybay. Palakpakan natin ang ating mga faithful servants. Thank you, thank you. Mga lay minister pala, no? Okay. Eucharistic ministers. At mamaya po, ang misa po natin bilang pagsalubong sa Pasko ay alas 8 ng gabi, 8 p.m., at 6:30, meron pong mini concert ang Manila Cathedral Choir. At bukas, ang mga schedule ng misa ay alas 8 at alas 10 sa umaga, at alas 4 at alas 6 sa hapon at gabi. So 8, 10, 4 at 6. So mamili na po kayo kung saan ninyo gustong magsimba. At gaya po ng aking ipinaalaala sa simula ng aking homily, sana po magsimba tayong lahat, hindi lamang sa mga simbang gabi, kundi sa araw ng linggo at mga piyestang pangilin. Tomorrow, Christmas Day, is a holy day of obligation. It means that we have to go to Mass. So, but you can also go to Mass tonight at 8 p.m. and you have already fulfilled your Sunday obligation. So makita-kita po ulit tayo sa mga darating pang mga araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.